Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po ang inyong lingkod dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Pero bago pong lahat, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging Congressman Martin Romualdez. Okay, siyempre binabati din po natin maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong malagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan po natin ito pong video po na pinost po ni Vice President Sara Duterte, no? Kung hindi po ako nagkakamali mga kababayan, yung video pong ito ay may mga mensahe ng pagpapawalang katotohanan po, o pagpapawalang katotohanan di umano sa mga akusasyon laban po kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay po sa, kung di ako nagkakamali, sa panibagong impeachment complaint laban po kay Vice President Duterte, no? Para mas maunawaan po natin, mga minamahal ko mga kababayan, ito't panoorin po natin nang sa ganon ay matalakay po natin ang bawat po punto po ng kanya pong mga pinahayag sa video pong ito. Ito't panoorin po natin. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. So, okay. So, kung unawain po nating mabuti mga kababayan, yung mga naging salaysay po ni Vice President Sara Duterte, malinaw po na gusto niyang ilitaw o palitawin sa atin pong mga kababayan na ang lahat ng isinampa o reklamo laban po sa kanyang pamumuno ay pawang pamumulitika lamang, no? At isa sa napansin ko na gusto niyang palabasin na para bagang inaapi siya ng Administrasyong Marcos. Base po yan sa aking napapansin o nakikita at nararamdaman at nauunawaan sa kanyang mga sinasabi. At hindi lang yon, isa rin po sa aking napansin o napansin ko rin ay yung paawa effect po ni Vice President Sara Duterte na animoy malaanghel na pananalita na hindi makabasag pinggan na kung saan, kung tama po ako, malayong malayo po sa kanyang mukha noong pinagbantaan po niya ang buhay po ng ating Pangulo at maging ang buhay po ng ating unang ginang at pati na rin po ang buhay po ni Congressman Martin Romualdez. Kung maalala nyo po mga kababayan, gusto niyang ilitaw o palabasin na ang lahat ng mga isyo na ipinupukol po sa kanya mga kababayan ay pawang gawa-gawa lamang at walang katotohanan. Ngayon, ang tanong, yung mga naging salaysay ba niya ay may katotohanan din? O ito ay isang pamamaraan para lamang lituhin o linlangin ang ating mga kababayan? Kung ako po ang inyong tatanungin,
base po sa obserbasyon ko sa pagkatao ni Vice President Sara Duterte at sa kanya pong pagiging Vice Presidente ng ating bansa, isa lang po ang masasabi ko mga kababayan. No? Para po sa akin, hindi po kapanipaniwala at hindi po dapat paniwalaan yung mga naging salaysay ni Vice President Sara Duterte. Bakit kanyo? Ha? Bakit ko nasasabi ito? Una, meron po tayong kasabihan na ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling o kasinungalingan. At ang taong sinungaling ay bihasa sa panlilinlang o panlilinlang, at ang taong mahusay manlinlang ay isang taong mahusay magpanggap. Sa mga hindi nakakaalam, yan po ay makalumang kasabihan na pwede po nating i-adapt hanggang sa kasalukuyan. Kaya ko po sinasabi sa inyo ang kasabihang ito. Dahil gusto kong malaman ninyo na halos lahat ng isinampang kaso o reklamo laban po kay Vice President Sara Duterte ay tungkol po sa pagnanakaw niya sa pera ng taong bayan na dapat linawin sa harap ng taong bayan. Base po sa aking karanasan at sa aking nasaksihan bilang isang mamamayan po ng bansang ito, marami na po akong nakitang mga politikong animoy mga anghel na tila wala pong kakayahang gumawa ng masama. Dahil sa kanila pong mga ipinapakitang mahinahon na pananalita at gawa. Pero kalaunan, malaman lamang ko na lang, yung ipinapakita nila o sinasabi nila o sinasabi ng mga politikong ito ay kabaliktaran pala sa tunay nilang pagkatao. No? Kaya ko po sinasabi ito sa inyo dahil ayoko po na madaya kayo ng kahit sinong politikong nasasangkot po sa isyu ng pagnanakaw na kung saan ay magagaling po magpanggap gamit po ang kanilang mga kasinungalingan. No? Ngayon, yaman na lang din naman na ginagamit ng ilang mga politiko dyan ang kanilang husay sa pagsisinungaling o sa paglilinlang para lituhin ang ating mga kababayan at palabasing siya ay biktima lamang ng administrasyong ito. Bakit hindi natin himay-himayin yung mga katiwalian na ginawa po ni Vice President Sara Duterte sa tanggapan po ng kagawaran ng edukasyon, no? At maging yung mga ginawa niyang katiwalian sa kanya mismong tanggapan bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Una, gusto ko pong pag-usapan natin yung mga naging issue ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Unahin po natin yung tungkol po sa 5.6 bilyong nasayang na mga supply na pagkain sa ilalim po ng programa ng pagpapakain ng DepEd sa lahat sana ng mga mag-aaral sa buong bansa. Sa pamumuno po ito ni Vice President Sara Duterte. Base po sa aking pagkakaalala, mga kababayan, binatikos po ng mga mambabatas si Vice President Sara Duterte dahil po may mga pagkain na dapat sana ay matagal na naibahagi sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa nasakop po ng DepEd na kung saan ay hindi po naipamahagi. Dahil natuklasan po ng ating mga mambabatas sa Kamara na yung mga pagkain na sinasabing binili po ng DepEd na nagkakahalaga po ng 5.6 billion ay naaagnas na o nabubulok na. So, sa madaling salita mga kababayan, ay hindi na pwedeng kainin dahil dahil kumbaga sa ay nag-aalingasaw na po na parang patay na daga ang amoy po ng mga ito. No? Ngayon, nung sinubukan po ng Kamara na pasagutin si Vice President Sara Duterte kung bakit nagkaganon o papaanong ganon kadali na bulok ang mga nasabing pagkain na binili ng DepEd na para sana sa lahat ng mga mag-aaral sa buong bansa. Imbes na sagutin niya ito,
ng may katapatan sa harap ng taong bayan para hindi lumabas na isa siyang inutil na pinuno ng ating bansa na nagsasayang lamang ng pera ng taong bayan, mas pinili po niya o mas pinili po ni Vice President Sara Duterte na umiwas o gumawa ng maraming dahilan at kadramahan. At minsan pa nga, base sa aking pagkakaalala, ay sinubukan niyang ilihis yung usaping ito sa mga gawa-gawa po niyang mga kwento. No? Dahil po sa kanyang ipinakitang pagtanggi na sumagot sa mga katanungan ng ating mga mababatas. Doon unti-unting nabuo sa isipan po ng ating mga kababayan na tila may problema po sa pamamahala po ito pong ating Vice Presidente bilang kalihim po ng DepEd. Ha? So ngayon, ang una pong naging tanong ng ating mga kababayan sa kanilang mga isipan, bakit ayaw sagutin ni Vice President Sara Duterte ang ating mga mambabatas tungkol po sa issue na ito? Ang tanong po nila sa kanilang mga sarili, natatakot ba siya na tanungin kung bakit bumili sila ng mga pagkaing malapit na palang mag-expire o mabulok? O baka naman natatakot siya na sabihin ng kamera na sinadyang bilhin ni Vice President Sara Duterte yung mga expired na pagkain para makakuha o para makamura at yung sobra ay maibulsa niya. No? Pero dahil nagagamit nga po ni Vice President Sara Duterte yung kanya pong kapangyarihan para po umiwas na sumagot sa mga tanong ng ating mga mambabatas, yun, hanggang ngayon po ay palaisipan pa rin po ito sa nakararami nating mga kababayan. No? Pangalawa, pag-usapan naman po natin yung tungkol po sa maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanya pong confidential na pondo sa DepEd at maging sa OBP. Base po sa aking pagkakaalala, noong June 2025, inutusan po ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte na sumagot sa mga akusasyon ng maling paggamit ng confidential na pondo ng kanyang tanggapan at sa DepEd. No? Ayon po sa ulat ng Good Government Committee sa Kamara, base sa kanilang pagsisiyasat at natuklasan, may kabuuhang 625 million ang di umano'y maling ginamit po ni Vice President Sara Duterte. Una, yung 500 million mula po sa tanggapan ng Vice Presidente o OVP. At pangalawa, yung tungkol po sa 125 million mula naman po sa kagawaran ng edukasyon. No? Ngayon, noong sinubukan din po ng ating mga mambabatas na tanungin kay Vice President Sara Duterte kung saan niya ginamit ang mga perang ito, tulad ng ating inaasahan noong una, pilit po niyang tinatakasan o iniiwasan yung mga tanong ng ating mga mambabatas. No? Pero dahil nga po sa marami ng mga Pilipinong nagdududa sa kanyang katapatan, tinangka po ni Vice President Sara Duterte na linlangin ang taong bayan. Hindi lang po yung mga congressman. Sa takot niya na baka pati ang kanyang mga taga-suporta ay lumayo na sa kanya dahil po sa pagdududa, dahil sa pag-iwas niya sa mga tanong ng ating mga mambabatas, may ilan po siyang tauhan o may ilan siyang tauhan sa DepEd, maging sa OBP, na pinaharap po niya. Pinaharap niya sa mga tanong po ng ating mga mambabatas. Ang problema lang, yung mga sagot at yung mga isinumiti pong mga resibo ng mga tauhan ni Vice President Sara Duterte doon sa Kamara, sa DepEd at maging sa OBP ay natuklasang may halong panluloko. Ano po yun? Isang halimbawa na lamang po yung tungkol po sa pangalan ni Mary Grace Piatos. No? Dahil sa masusing pagsisiyasat po ng ating mga mambabatas, natuklasan po nila na ito pong si Mary Grace Piatos ay hindi tunay na tao. Hindi tunay na tao. Dahil noong inutusan po kasi ng Kamara
na siyasatin o alamin kung may Mary Grace Piatos bang nakarehistro sa Philippine Statistics Authority o PSA, lumabas po sa ulat ng nasabing ahensya na si Mary Grace Piatos ay walang record ng kapanganakan, record ng pag-aasawa, record ng kamatayan. Base po yan sa kanila pong database. Kung tama po ako mga kababayan, ang pangalang ito ay lumitaw sa mga resibo ng pagtanggap ng acknowledgement receipt na isinumiti po sa tanggapan ng Vice Presidente o OBP at Department of Education o DepEd noong panahong si VP Sara pa po ang kalihim nito para bigyang katwiran ang paggasta po ng 612.5 million sa confidential na pondo, na kung saan 500 million mula sa OBP at 112.5 million mula naman po sa DepEd. Naging malalim po ang pag-iimbestiga ng Kamara dito po kay Piatos. Dahil base po sa natuklasan po ng Kamara, ito pong si Piatos ang nakapirma o nasa listahan bilang tagapagtanggap ng 70,000 para sa mga gamot noong December 30, 2022. No? Sa madaling salita, yung pangalan ng isang sikat na karinderya o kainan dito po sa ating bansa at kilalang chichirya na ang tatak ay Piatos ay sinadya pong pagsamahin para kunwari ay may batayan si BP Sara sa kanyang mga paggasta sa pera po ng taong bayan. Pero dahil mas matalino nga po ang ating mga mambabatas, napahiya po at lumabas na si BP Sara ay nagsisinungaling at halatang may ginagawang kababalaghan po sa pera ng taong bayan. No? Dahil dito, mas dumami pa ang mga Pilipinong nagdududa dito po kay Vice President Sara Duterte, at ang tanong pa nga ng ilan nating mga kababayan, bakit kailangan pa niyang gumamit ng mga gawa-gawang pangalan tulad po ni Mary Grace Piatos? Ano ba ang tinatago ni Vice President Sara Duterte? Samantalang kompleto naman po siya ng tauhan sa DepEd maging sa OBP. Sobra-sobra pa nga di ba? So, bakit walang totoong sekretary na tao ang pumirma sa mga resibo na ipinakita nila sa Kamara? Yan po ang tanong. Kaya hindi natin masisisi ang ating mga kababayan na kaya ganon dahil wala naman talaga siyang pinaggastusan. Dahil ang totoo, baka naibulsa na niya yung mga perang dapat ay nakalaan para po makatulong po sa ating mamamayan o sa mga Pilipino. Pangatlo, yung tungkol po sa pagbabanta niya sa buhay po ng ating Pangulo at unang ginang, maging sa buhay po ni dating House Speaker Martin Romualdez. Marami po ang nakasaksi po sa kanyang mga naging pahayag at maging sa mga kilos niya. Sa katunayan, base po sa aking pagkakaalam, sa 100% ng mga Pilipinong nakasaksi sa kanya pong mga ipinakita, 85% dito ang dismayado po sa kanya. Dito po kay Vice President Sara Duterte. Dahil para po sa ilan nating mga kababayan, yung mga salita at kilos na ipinakita ni Vice President Sara Duterte ay gawain lamang po ng isang taong wala na sa sarili dahil po sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. O gawain lamang ng isang taong wala na sa tamang katinuan. No? Sa totoo lang, kung pag-uusapan po natin ang lahat ng mga kasalanan o katiwalian po ni Vice President Sara Duterte, kukulangin po ang isang buwan. Sa totoo lang. Pero ganun pa man, gusto kong sabihin sa ating mga kababayan, kung talagang gusto ninyong mabago, maging maayos o maunlad ang bansang ito, hayaan nating maimbestigahan si Vice President Sara Duterte sa Senado para magkaalaman na
At lumitaw ang katotohanan laban sa kasinungalingan. No? Wag nating hayaan na madala tayo sa panlilinlang ng mga politikong sagad kung magnakaw sa pera ng taong bayan. Sama-sama po nating dalhin si Vice President Sara Duterte sa harap ng mga tanong na matagal na pong naghahanap ng kasagutan. Dapat nating masaksihan kung paano tayo palalayain ng katotohanan mula po sa mga politikong mapagpanggap na makabayan. Alam nyo, sa totoo lang, alam nyo naman siguro, o alam naman siguro natin, yung isang kasabihan na kung wala ka talagang kasalanan, wala kang dapat ikatakot. Diba? Kaya nga, kung para sa ilan nating mga kababayan na nagtitiwala po sa katapatan po ni Vice President Sara Duterte na wala siyang kasalanan, gawin nating, wag po natin siyang tulungan na iwasan ng mga katanungan na dapat po niyang sagutin sa harap po ng taong bayan. Ngayon, hayaan po nating malantad sa madla ang tunay na pagkatao po ni Vice President Sara Duterte. Para sa akin, kung talagang wala siyang kasalanan, 100% na masasagot po niya ng diretso yung mga tanong na matagal niya nang tinatakasan o iniiwasan, mga minamahal ko mga kababayan. So bago po tayo pansamantala pong mamaalam dito po sa ating programa, gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan na kung gusto mo ng tunay na kaunlaran, dapat po tayong manindigan para po sa ating bayan at hindi sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Yan po ang aking batayan. At isa pa sa mga pinakamalaking kumbaga sa pinakamalaking issue na nagawa po ni Vice President Sara Duterte yung mga ginawa po niyang mga video na nakasira po sa ating mahal na Pangulo. Maliban po sa pagbabanta po niya sa buhay po ng ating Pangulo. Kung maaalala ninyo, naglabas sila ng iba't ibang mga paninira para lamang po mawala po sa isipan ng taong bayan yung issue tungkol sa kanyang mga katiwalian. Diba? Kitang-kita naman po mga kababayan, huwag po tayong magpalinlang. Marami na po mga tanong napakaraming mga tanong na iniiwasan ni Vice President Sara Duterte. Kaya ang tanging na lamang solusyon nakikita ng ating mga kababayan pati ng ating mga mababatas, iharap siya sa Senado o magsampa ng impeachment complaint para po malaman kung gaano katotoo ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So mali po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.